Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is March 15, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion or yung series na tinatalakay natin para sa isang buong linggo. So, gusto ko lang samantayin itong araw na to para bumati ng advance ng happy 3rd anniversary para sa church na aking tinutuluyan or pinagsasambahan. At ito ang CLCC or Change Life Christian Church. So, ayun, ang series na tinatalakay natin is Growing in Faith and Trust. Lumalago tayo sa ating faith, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Na tuwing nananampalataya tayo is lumalago tayo bilang isang anak niya or bilang isang Kristiyano. And last is growing with trust. Yun, lumalago tayo, nag-grow tayo as a Christian, as a people na anak ni God, na may tiwala tayo sa Kanya. So, sa lahat ng bagay na ating gagawin is kailangan nating magtiwala sa Kanya. And so, sa kapalit ng pagtitiwala sa Kanya is meron yung magandang bunga or meron siyang ibibigay sa atin na hindi natin inaasahan. Siguro kung bibigyan man tayo ng mga pagsubok sa buhay is either to grow as na lalago tayo sa ating panggawain. So, ang tatalakayin nating Bible verse sa ating devotion ngayon is Hebrew chapter 11 verse 24 to 28. Ang sabi dito, by faith, Moses, when he has grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasure of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasure of Egypt, or was looking to the reward. By faith, he left Egypt not being afraid of the anger of the king, for he endured the seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. So, para lumawak yung ating talakayan ng ating tatalakayin devotion, tayo ngayon ay dumako sa ating unang teaching. Ang una sa ating teaching is, faith make us do crazy things. So, yung pananampalataya daw is nagtutulak sa atin para gumawa ng mga bagay na crazy things. Yung mga yung pagtitiwala natin or yung pananampalataya natin kay God, pag tapuspos tayo ng ating Panginoon or yung pagsamba natin is nakagawa na tayo ng mga bagay na tumatalon tayo. Minsan may iyak tayo, di ba? Yung mga hindi natin naasahan na hindi natin maisip na ginagawa pala natin. So, nakagawa tayo gamit yung ating pananampalataya. Sa pangalawa, faith help us see the invisible. Tinutulungan tayo ng ating pananampalataya or pag marunong tayo manampalataya is makikita natin yung mga hindi natin nakikita. Yung mga nakikita natin bagay na ma-realize natin na pwedeng mga bagay na mali pala yung ginagawa natin, ma-realize natin na ayun pala yung dapat na gawin natin or binibigyan tayong lesson ni God para matama yun. So number 3, faith save us from destruction. Yung pananampalataya ay niligtas tayo sa ating pagkawasak. So yung pag may tiwala tayo dun sa ating Panginoon na pag may mga problema tayo, hini-help niya tayo or sinisave niya tayo dun sa mga pagkawasak or dun sa mga problema na dapat na sobra-sobra yung darating sa atin is ma-realize natin na ito pala yung dapat gawin na huwag tayong magpatalo. So sa ating application, una is consider our suffering for the sake of Christ as our great wealth. So, isaalang-alang natin yung ating Panginoong Hesukristo na kailangan yung mga binibigay sa atin or yung mga pag-aalang-alang natin sa mga pagdurusa natin kay dapat idasal natin sa ating Panginoon. So, sa number 2, fix our eyes on the invisible God who see us in our situation. Yun, ituon natin yung mga mata natin doon sa mga nakikita na ang Diyos lang ang nakakita, na kailangan makita natin yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. And sa last,
have faith in the gospel that save. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Ebanghelyo na niligtas. So, ilan po, natapos na tayo sa ating talakayang may devotion. Dahil may natutunan tayo. And maraming salamat sa ating panonood at pakikinig. And God bless to all.